Hello po, good afternoon po sir, and good afternoon classmate. So dito magpe-perform po ako ng isang code sa data structure subject. And here, dito po sa task po sa ating prelim is magpe-perform po tayo ng kung paano mag-compute ng average score. Like kung paano natin ma-compute ang first, second, third, fourth. First term, second term, third term hanggang finals. So i-compute natin yung apat na apat na grades na yun into the average. So here, ito yung aking code. Mag-open lang ako, then data structure.cpp. So as you can see, here po ang aking code. Ayan, from include iostream up to curly brackets. So sa ginawa ko po, syempre sa first line is naglagay pa ako ng hashtag include iostream kasi ito yung parang magiging ano natin. Kaya iostream is parang ito yung formula para mabuo natin yung ating code. Syempre hindi naman mawawala yun eh. So, then next is using namespace std and ganyan quotation, then integers main open and close parentheses and open curly brackets. Sa open na yan, ito ang magiging laman niya. So ayan, until mag-close. So meaning ang iraran lang ng ating code is kung ano man ang nasa loob ng bracket. So if ever man na gumawa tayo sa labas, is hindi na siya mag-run, no? Hindi niya nasasama 'yon kasi hindi naman siya kasama dito unless kung nag-open tayo ng another open and close curly brackets. So parang another section of code naman. So ang ginawa ko, gumawa ng sarili kong parang example. So in example ko dito ang mga grading ng first ng grade 1 up to grade 10 which is it's first grading nila, and second grading, third grading, and fourth grading. Yung mga grades nila, yung mga nag-average nila from siguro English, Math, Filipino, Science, then kinompile yun at parang ganito din naman yun. Like diba, kunyari let's say sabi natin pwede na tuturuan English, Science, Filipino, and Math. Pero ito na lang ginawa ko example, no? So para unique. So naglagay ako ng integers na first grading, second, third, fourth, and finally yung kukunin natin is yung average. So nag-see out ako dito, then naglagay ako ng quotation and text, which is dito na ilalagay yung grade nila. And yung magiging see out, ito yung parang i-display nila do sa dito yung magiging display sa command prompt natin. Same sa enter your second grading, see out third grading, see out fourth grading. So pagdating dito, naglagay ako ng average with open close bracket. Dito nilagay ko yung integers na first grading, second, third, fourth, and syempre meron tayong fourth, which is ang i-count niya is itong from first grading up to fourth grading. So dito maglalagay tayo ng bagong cout, which is ilalagay nila dito yung isi-see out dito yung naging computation ng first, second, third, and fourth grading. So ilalagay niya dito, then average, then return 0, then finally close curly bracket. So tatry natin kung nag-run. So yan, may lumabas na command prompt, no? So dito, ito nag-see out na nga siya, nag-see out dito yung nilagay nating first grading. So let's say sabihin na nakuha siya ng 85, then enter natin. Tapos ngayon mag-see out naman siya, maghihingi niya yung isisiin natin yung second grading. Tama, nag-see out yung second grading. So let's say sabihin natin nakuha siya ng 88, then isisiin na natin. See out third grading, let's say naka 90 siya, then 95 sa fourth grading. So pagka enter, lumabas nga dito, as you can see, na-compute natin yung grade ng first grading hanggang fourth grading. So yung naging average nya is naging 89.5. So yun nga, naging successful ang ating code.
nag-run siya properly. So, yun lang po. Ito po yung aking performance para sa prelim exam po ng data structure. Thank you po.